Okay, good morning po sa inyong lahat at ngayong umaga ipag-aralan po natin yung isang aral sa Biblia, yung tinatawag pong The House of God. So, ito po ay napakagandang aral para mapag-aralan po natin na in the Old Testament ay mayroon na pong nabanggit na tinatawag pong House of God. No? So, una tayo po muna ay manalangin ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa mga ganito sa inyong sa biyaya. Salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang sama-sama po magpuri, magsampa sa inyong dakilang pangalan. Kayo po ay dapat nawa ang umagyan namin ng luwalhati sa aming mga buhay at tawa hindi po ang aming sarili ang may taas. At tawa po ang Banal Espiritu magturo sa about sa amin, unawaan po namin ang iyong kapayagan ng iyong umaga. Lahat na ito namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong umaga, ito po yung ating pag-aaral na bibigyan natin ng magandang paliwanag na ayon sa banal na kasulatan. So sabi ko nga na ang ating pag-usapan ay the house of God. Alam natin na ang God ay omnipresent. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nasa lahat ng dako ng kanyang presensya. Kaya tinatawag siyang God is omnipresent. So, yung word na the house of God ay nabanggit po sa Old Testament. So, tingnan nga po natin ang Genesis chapter 28. No? Ito po ay pangyayari po sa buhay po ni Jacob. Tingnan po natin ang Genesis chapter 28 verse 17. Ang sabi po dito mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga Bible. Chapter 28 verse 17, and he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. So makita natin yung pangyayari po sa buhay po ni Jacob. So, ang pinupunta lang natin na sa Old Testament, binanggit na po yung house of God. Na ito yung tinatawag na manifested presence of God. Kung saan po yung presensya ng Diyos, yun po yung house of God. So, tingnan po natin, no? Pangalawa, yung tinatawag pong tabernacle ay tinawag pong house of God in the Old Testament. Pag nabing tabernacle, siyempre yung mga ginagawa ng unang mga lingkod ng Diyos kung saan sila ay sasamba sa Diyos. Tingnan natin yung 1 Chronicle chapter 6 verse 48. Yun, sa Old Testament po yan. 1 Chronicle chapter 6 verse 48. Ano po yung sabi po dito sa verse 48? Sabi po dito sa 48, their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God. So yung tabernacle na siyang lugar na pinagdadausan ng pag-service ng mga kapatiran at ang mga Levites during the time of the Old Testament, ito ay tinatawag pong the house of God. So, yun po yun, no? So, pangatlo, tingnan natin yung the temple was referred to as the house of God. So, yung templo, alam natin sa panahon po ito ni Haring Solomon, natupad na po yung paggawa ng templo na hindi na gawa sa panahon ni David, pero sa panahon ni King Solomon ay nagawa po ito. At tinawag po ang templong ito the house of God. Tingnan po natin yung 2 Chronicle chapter 3 verse 3, no? Para makita lang po natin. So nasa introduction pa naman po tayo. Mahaba po ito. 2 Chronicle chapter 3 verse 3. So ang sabi po dito, mga kapatid, now these are the things wherein Solomon was instructed for building of the house of God,
The length by cubits of the first time, first measure was 30 cubits, and the breadth 20 cubits. Yun. So, doon po sa verse na yon, nabanggit po yung the house of God, yung templong pinagawa po ni King Solomon. So, ngayon, siyempre po, nasa panahon po tayo ng bagong tipan o New Testament dispensation. Wala na tayo sa lumang tipan. So, natapos po yan. Pagdating po sa Luke chapter 16 verse 16, tinignan po natin yung sabi po dito ng ating Panginoon, no? So ito po yung katibayan na hindi na tayo sakop ng lumang tipan. Sabi po doon, the law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God is preached and every man preacheth into it. So nasa bagong kapanahunan na po tayo. Ito po ay kapanahunan ng batas ng ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin sa bagong tipan, mga kapatid, house of God, no? So which is the church of the living God. Saan natin mababasa po yun, no? Si 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito po ay sulat ng ating kapatid na apostol na Pablo kay Timoteo. At sinulatan po na ating kapatid na Pablo si Timoteo para i-guide sa pagbiministeryo as a minister. Sabi po niya sa 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So yung iglesia o yung kalipunan ng mga mananampalataya, yun po yung tinatawag pong house of God o iglesia ng Diyos o bahay ng Diyos. Na sabi doon, iglesia ng buhay na Diyos na siyang suhay at haligi ng katotohanan. Yun. At binanggit din po yan sa Revelation 1:20. Yun, yung binabanggit dito, tingnan po natin yung Revelation 1:20. Parang pinaka-background lang po natin para makita po natin yung tinatawag pong house of God sa Old Testament, sa New Testament. Sabi po dito sa Revelation 1:20, tinawag din po ang iglesia. Revelation chapter 1 verse 20. Sabi po dito sa verse 20, to the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So yung candlestick, tinawag din na tinatawag pong iglesia, ay yun po yung house of God. So, medyo tayo po ay nagkakaroon po ng medyo malinaw na pagkaintindi sa tinatawag pong house of God. So, dito rin po, no, sa 1 Corinthians 3:16, no, para mabaybayin po natin, baka malampasan po natin yung maraming katawagan. At kung mayroon po kayong katawagan, pwede nyo i-comment sa ating comment sa baba, no? Sabi doon sa 1 Corinthians 3:16, know you not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. So, yung temple na ito, hindi po literal na building, katulad sa lumang tipan. Ang templong ito na siyang bahay ng Diyos, ay tayo na mismong mga tao, mga elect of God, redeemed by our Lord Jesus Christ, and regenerated by the Holy Spirit, at tayo po ay nadagdag sa iglesia, mga kalipunan ng mga mananampalataya. So, pag-usapan po natin yung house of God. Ano ba yung napapaloob doon? Diba? Ito na po tayo.
So number 1 po, there is the kingdom, the power, and the glory. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:20, kung titinabalikan lang po natin yung verse na yon. Sabi po dito sa bahagi ito, Matthew 28, simulan natin sa 18, no? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So makita natin, ang Panginoon po ang siya po may-ari ng iglesia, yung house of God. Siya rin po yung nagtatag ng iglesia. At yung kingdom of God na sinasabi sa New Testament, karamihan po doon ay tumutukoy po sa iglesia. Kaysa yung kapangyarihan na ibinigay ng Ama sa ating Panginoon, sabi doon, all power. Siya ang wala nang ibang may power sa iglesia kundi ang ating Panginoon. Kaya makita natin sa John 15:5, no? Punta po tayo sa Book of John, mga kapatid. Book of John, chapter 15, verse 5, ano po sabi ng ating Panginoon? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. So, dito natin makikita na paghiwalay tayo sa ating Panginoon Kristo, na siyang may power, siyang may authority, siyang mag-angkin ng lahat ng glory, ay wala ho tayong magagawa. Kasi siya yung founder, siya yung owner, siya yung nagbibigay ng sustain sa kanyang iglesia o yung tinatawag na House of God, Temple of God na sa New Testament. Tingnan natin yung number chapter 20, no? Punta tayo sa Lumang Tipan, kung ano yung nakalagay po doon. Sa number chapter 20, verse 10, Exodus, Leviticus, Numbers, yan. 20 verse 10. Sabi po ng ating sumulat ito, siyempre ang sumulat ito ay si Moises. Kaya nga tawag po dito ay the five books of Moses. Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 20 verse 10. Sabi po dito, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, you rebels, must we fix you water up of this rock. So makita natin na huwag nating tayo magre-rebelde sa Diyos. Pag sinabing rebellious, yung kinukontra mo yung kanyang gusto. Kung ano yung command, kung ano yung utos, kung ano yung gusto ng Diyos, doon lang po tayo. Kaya di ba si Moises, hindi nga siya nakarating sa promised land. Dahil nga may attitude po siya na hindi maayos. So, yan, napapag-aralan po natin sa mga virtual fellowship natin, especially in Wednesday, yung mga iba't ibang mga attitude na ito ay katumbas ng pagre-rebelde sa Diyos. So, naging rebelde na po. Kapag ang isang tao po, isang Kristiyano, mananampalataya, chosen people, ay ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito, maganda pong i-memorize ito, mga kapatid, no? Tingnan natin Isaiah chapter 42, no? Maganda i-memorize po ito, mga kapatid. 42 verse 8. Chapter 42, verse 8, anong sabi po dito? I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to great images. So magandang memorize po ito. Sabi doon, I am the Lord, ako ang Panginoon. Yan ang pangalan ko. And my glory will I not give to another. So yung glory, kaya pag gumagawa tayo, wag yung hanapin natin, mapuri tayo, maluwalhati tayo na ibang tao, kundi tayo ay gumawa na ang maluluwalhati ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Huwag kayong maniwala kay Satanas na
siya may-ari ng mga bagay dito sa sanlibutan. So minsan ginagawa lang niyang kasangkapan yan, pero hindi siya may-ari sapagkat ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya ang may likha niyan. Siyempre pag may likha, ikaw may-ari. Yun, sinabi niya, God created the heavens and the earth. So paano aangkinin? Wala na tayong maaangkin dito, kaya katiwala lang sa atin. Ganon din po, no? Tingnan natin, Psalms 127, verse 1. Ano po sabi po dito ng Psalms 127? Tingnan natin ang talata, mga kapatid. Psalms 127. Medyo maraming verse itong Psalms eh. Pero pag gagamit mo ay cellphone, mabilis makita. Pero pag gagamit kang primitive style, talagang hanapin mo talaga. Sabi doon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So magandang i-memorize ko ng mga pastor. Kasi baka naman nagkakaroon na tayo ng pag-iisip o sa ating buhay na ako ang nagtatag, ako ang may-ari. So, ang Diyos po ang nagtatag, at kapag di raw ang Diyos ang nagtatag, ang sabi doon, they labor in vain that build it. Kaya nga, kung iisipin natin, wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa paglilingkod sa Diyos. Lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Lahat yan ay bigay ng Diyos. Kahit yung pagdalo natin, pag-intindi natin sa salita ng Diyos, kahit yung mga kapatirang dinadagdag sa iglesia, biyaya po ng Diyos yan. Hindi po tayo pwedeng magmalaki na yan ay dahil sa akin. So marami kasi mga pastor, ganun po. Pero yan po ay pagkakaroon na ng pride. Kayabangan na po yan. So, sunod po natin mga kapatid. Tinan po natin, encouragement. Yun. So, dito pumapasok na yung iglesia. Sino ba yung iglesia yun? Siyempre, binubuo po ng mga kapatiran. Kasama ang pastor po doon. Hindi po pwedeng ang iglesia ay hindi kasama ang pastor. Kasi sabi doon, ang aking mga membro, may membro pa rin tayo. Walang membro po ang pastor, ang elder. Tayo po lahat ay membro ng iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos. So walang pwedeng mag-angkin dyan. Ang pwedeng mag-angkin dyan ay ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin yung mga encouragement na binibigay po ng mga apostol, especially ang ating kapatid na apostol na Pablo. Philippians chapter 4 verse 13. Tingnan natin yung talata, mga kapatid. Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthen me. Yun yung sabi ng ating kapatid na Pablo. Yun. Sabi niya, nagagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siya nagpapalak sa akin. So, huwag ko tayong magbalaki na nagagawa ko lahat ng bagay. So, nag-period ka na. Kaya pala nagagawa natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos ay may nagpapalakas sa atin. Hindi mo yung nagmamalaki tayo. Hindi mo magandang ugali yan ang Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, I can do all things through Christ which strengthen me, na nagpapalakas sa akin. Kaya kapag hiwalay tayo sa Panginoon, paano ka lalakas? Di ka nagpipray, di ka nagpipellowship, di ka nagbabasa ng Bible, namumuhay ka sa kamunduhan, tapos sasabihin, ba't ako'y nangihina? Ba't di ka manghihina eh? Nandun ka sa kamunduhan, sa kasalanan, sa pagre-rebuild sa Diyos. Tingnan din natin, 1 Corinthians 3:9, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Ano pong sabi ng ating kapatid na Pablo? For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Sabi ng ating kapatid na Pablo, tayo po ay parehong manggagawa ng Panginoon. So, manggagawa, walang mataas, walang mababa sa paglilingkod sa Diyos. So, nagkataon lang na kami tinawag as an elder, pero pantay po tayo, equal po sa harapan ng Diyos. Depende lang kung anong ibinigay sa atin ng Diyos na mga dapat gawin, kasi may bahagi na dapat ginagampanan ang
mananampalataya. So, tinandin po natin yung Matthew chapter 16. Siyempre po, parang review lang po natin ito. Pero napakaganda po na kahit review, lagi natin na pinapaalala na sa bawat banggit po ng talata, may bagong kapahayagan. Tingnan po natin. Sabi doon ng chapter 16, verse 18. Sabi doon, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." So, ano yung sinasabi ng ating Panginoon dito? Na siya lang ang taga-tatag. Sabi doon, "I will build my church, and the gates of hell." Ano ba yung gates of hell dito? Siyempre, yung mga nangyayari po sa ating buhay, mga atake, mga gawa ng kaaway, na akala ng iba, ito yung magiging dahilan para matunaw o mawalang iglesia ng Panginoon. Hindi po. Sabi doon, in the gates of hell. Gates po, pag sinabing gates, mga gawa ng kaaway, mga atake ng kaaway na pwedeng makapanghina sa iyo sa espiritual na buhay. Ang sabi doon, "In the gates of hell shall not prevail against it." So yung gawa ng kaaway, yung mga masasama, ay hindi makapananaig kanino? Doon sa iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi makapangyarihan yung nagtatag. Yun. Hindi o katulad ng mga nagtatag dito sa lupa, ng mga nagtatag na iglesia. Yun, mga karaniwan, patay na, yung iba natimanda na, may kaso na. So, yung iba nawala na. Ang totoong iglesia ng Diyos, mamatay man yung pastor, nagpapatuloy yan kasi hindi naman yung pastor ang nagtatag nun. Ang pastor, hindi naman siya yung may-ari. Ang may-ari ng true church ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano man mangyari sa mga kapatiran, o mawala man yan, kalahati man, o mamatira na lang ay 6 o 7. As long na yan ay nagpapatuloy sa katotohanan, kahit kaunti lang yan mga kapatid, ay talagang nandun yung preservation ng Panginoon. Kaya nga nakarating po tayo ngayon as a Primitive Baptist kasi nga mayroong mga nanindigan. At yun po, yung preservation ng Diyos na hindi mawawala yung true church, yung kanyang itinatag na iglesia. Dinadin po natin sa Ephesians 3:8, no? Yung tinatawag na encouragement. Ephesians chapter 3, verse 8. Ano po yung sabi ng ating kapatid Pablo po dito, mga kapatid? Ephesians chapter 3, verse 8. Sabi po dito, "And to me who am I less than the least of all saints, is the grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Nakita natin si Apostol Pablo na hindi naman talaga siya kasama sa 12 apostol, no? At siya nga yung great persecutor. Siya po yung tinatawag pong malupit sa mga mananampalataya. Pero sa biyaya po ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos, sa kanyang mercy, sa unconditional love ng Diyos sa mga tao na gusto niyang bigyan ng biyaya, yun ang nangyari kay Apostol Pablo. Siya po ay naging great apostle. Siya po yung, titignan natin, no? Napakarami mo niyang minisyon o yung kanyang commitment na gawin ang kalooban ng Diyos. Makita natin na kahit napakahirap ay ginawa po niya. So, we also need to remember that the Lord have never called us to be successful. He has called us to be faithful. Yun. Kaya marami mga Kristiyano kaya magpapa-member sa isang church baka daw yumaman, baka pagpalain, lalo na pag ang nagngangaral ay ang walang ginawa kundi mangako, yung tinatawag na prosperity gospel. Tingnan natin kung anong sabi ng ating Panginoon. Wala kang mababasa na kapag ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka.
So, wala namang masama kung yun ang kalooban talaga ng Diyos. Pero, hindi naman lahat sa ng panahon. Ay, totoo no, ang ating Panginoon, hindi naman naging marami ang buhay. Mga apostol. Si Apostol Pablo mismo, nagpapatotoo na siya minsan kakaranas ng gutom, kahirapan, yun, hindi ko ganon ang ipinangako ng Biblia at hindi yun ang command. Anong command? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Sabi doon, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Yun yung required na maging tapat. At siyempre kapag tapat ka, ay may pangako naman ng Diyos eh. Diba? Sabi doon, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. So, mayroon na mga kailangan natin linawin, ano yung all added unto you. Yun ba yung mga luho natin? O yung kailangan lang talaga natin para mabuhay? Ano ba yun? Kakainin, inumin at daramtin. Yun yung konteksto nun eh. Kasi sabi, baka naman na may misinterpret tayo, sabi ng Panginoon, all these things. Nandun po, balikan lang po natin yung mga naunang mga verses mula sa 31. At yun po yung sagot. Yung may kakainin, iinumin, daramtin. At kahit si Apostol Pablo, kay sulat niya kay Timoteo sa chapter 6, tignan natin yung sabi natin kapatid na Pablo. Sabi doon, chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And in having food and raiment, let us be therewith content. Yun na doon, yung na masyadong mababaw lang ang binigay na contentment sa atin ng Diyos, hindi yung maluho. Dalawa mo, sabi nga doon, no? Having food and raiment, let us bear therewith content. Makain ka't may madami, ay makontento na raw. Yun. So, tingnan natin yung number 3, no? Yung teamwork. Yun. Kailangan natin sa bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, templo ng Diyos, yung tinatawag na teamwork. Tingnan natin ang Romans 12, mga kapatid. Unang binanggit po yan sa Book of Romans chapter 12, yung tinalakay. Hindi na natin babasahin buo, pero basahin lang po natin ang chapter 12 verse 3. Sabi doon, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God had dealt to every man the measure of faith. So bawat isa po sa atin na kabilang sa iglesia ng Diyos o bahay ng Diyos o templo ng Diyos ay mayroong binigay na kakayanan ng Diyos na kailangang magamit natin sa kanyang iglesia. Kung babasahin natin ang chapter, verse 4, 5, 6, 7, 8, 9, nandun na po lahat, no? At hanapin mo na kung nasaan yung binigay na gift sa iyo ng Diyos. Ganon din sa Ephesians. Tingnan natin yung Ephesians. So, mahaba kasi po ito, pero basahan lang po natin yung mga verses na makapagbibigay sa atin ng encouragement. Ephesians chapter 4. So, ang Ephesians 4 kasi, nandun po yung napakaganda mga aral ni Apostol Pablo. Tingnan natin sa verse 15 to 16. Sabi doon, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head in Christ, from whom the whole body, built joined together and compacted by that which every joint supply it, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So yun ang sabi ng Apostol Pablo, supply it. So kapag ginagamit natin yung ating mga gifts, lalong napapatatag yung iglesia, yung bahay ng Diyos, yung templo ng Diyos. Ano pa? Dito sa Philippians 1:27, tingnan natin yung sulat ng ating kapatid pa rin ng Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi doon, only let your conversation be
as it becometh the gospel of Christ, that whither I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. One mind. Maganda po sa isang iglesia, isang pag-iisip lang, hindi yung iba-iba ang kaisipan, iba-iba yung may worldly, mayroong ganito. Dapat meron tayong kaisipan na ano ba yung prinsipyo ng banal na kasulatan na pinanindigan ng iglesia ito. So, yun po ang importante mga kapatid. Ganito din po, Philippians 1:5. Sabi po ni Apostol na Pablo, 1:5. Sabi po doon, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So yung fellowship, napaka-importante kapag nagpe-fellowship, nandun yung mga ipinapangaral ng mga doktrina, aral, yun po yung true gospel. Dami kasi nangaral ng mga gospel, pero false gospel. So kapag tayo po ay Primitive Baptist o nasa true church tayo, palagiin nating dumalo sa mga fellowship. Kasi isa po yun sa makapagbibigay sa atin ng kalabuan at kalakasang spiritual. So, yun natin, Philippians 2:17. Philippians chapter 2, verse 17. Sabi po rin dito, yeah, and if I be offered upon the sacrifice in service of your faith, I joy and rejoice with you all. Rejoice with you all. So dapat tayo, kapag tayo po'y mananampalataya, rejoice tayo sa mga mananampalataya. Enjoy tayo sa mga gawang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa prinsipyo ng Diyos. So, tingnan natin yung sunod, relation between pastor and the flock. Ito, maganda po ito, no? Simulan natin yung the pastor. Yung bigyan lang natin ng kaunting the pastor. Ano ba yung tungkulin ng pastor? Tingnan natin yung Acts 20:28. 20:28, sabi doon ni Apostol Pablo sa 28, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which hath purchased with his own blood. So yung trabaho ng pastor, to feed. Yun, feed. Ano yung feed? So dapat yung mga masustansya naman. At alam natin, dyan po yung biyaya ng Diyos sa primitive, na yung mga pinipit na ng mga elders ay yung mga talagang doktrina na makapagbibigay lakas sa atin, no? Na kahit ano pang aral na basahin sa Biblia, lumilitaw po talaga yung tinatawag na foundation ng aral natin. So anyway, dito rin po Philippians 4:1. Hindi na natin mahaba po ito. Kaya hindi natin masyado i-expound yun. Philippians 4:1, sabi po ni Apostol Pablo, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, stand fast in the Lord, my dearly beloved. Stand fast in the Lord. So, kailangan tumayo tayo sa Panginoon, manindigan tayo, ano pa nang mangyari sa buhay natin. Sinong sinasabihan? Siyempre, ang mananampalataya sa Pilipos, especially tayo mga elder, tayo mga pastor, mga lingkod ng Diyos. Kung ang mga elder ayaw manindigan, paano natin naasahan yung mga kapatiran natin? 1 Timothy 3, tingnan natin yung sulat po natin kapatid na Pablo kay Timoteo, chapter 3, verse 4 and 5. Sabi po doon, on one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Rule. Mabuti, tayo po ang good example ng ating pamilya. Siyempre, yung ating asawa, anak, napapasunod po natin. Kasi mahirap yung winobliga mong sundin yung mga ibang kapatid, pero yung pamilya mo ayaw sumunod sa atin. So, hindi magiging epektibo yun. Baka naman na
Kailangan magnilay-nilay muna tayo. Pumunta muna tayo sa Mount Apo. So, hindi naman po. Pero, yun ho ang qualification ng isang elder, no? Sabi doon, one that ruleth well his own house. Ano pa natin? 1 Timothy 4:12. So, sulat po natin kapatid na Pablo. 4:12, sabi po dito, let no man despise the youth, but be the one example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So, good example. So, sino magiging good example? Yung minister, yung lingkod ng Diyos. Kasi, ang sinasabihan dito, si Timoteo. Ano na Hebrew 13:17. Yun. Tingnan natin, Hebrew 13:17. Ano yung nakalagay po? Sulat din po ito natin kapatid na Pablo. Makita natin, Hebrew 13:17. Tingnan natin yung nakalagay po dun sa verse na yun. Sabi po dito sa 17, obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, dumaan naman tayo lahat dyan, no? Bilang mga elder, tayo ay mayroong pastor din. Turuan natin na ang ating mga kapatiran ay ano po, sabi doon, obey, no? Sumunod. Kasi harap ng pangarap tayo. Makita natin, ayaw sumunod yung mga kapatiran. So, yun po yung nakakalungkot sa mga elder na preach ng preach, pero makita mo yung kapatiran, baliwala lang. So, ano tayo dito ngayon? Parang naglulupuhan lang. So, hindi po ganon. Kailangan tayo po na mananampalataya kung ano po yung pinipreach ng pastor. Isa puso natin, isa isip natin, isa buhay po natin. At yun po ay nakaka-encourage sa mga elder, sa mga pastor. Ito po, tingnan natin yung wise request of King Solomon. Dito sa 1 King, para matuto po tayo sa kay Solomon. Kasi si Solomon, walang duda, matalino po talaga siya kasi binigyan po siya ng talino ng Diyos. Hindi naman pwede ipagyabang ni King Solomon yan na matalino siya. Binigyan po siya ng katalinuhan ng Diyos. 1 King chapter 3, verse 7 and 9. Sabi po dito, and now, O Lord, my God, Thou hast made Thy servant king instead of David, my father. And I am but a little child. I know not how to go out or come in. And Thy servant is in the midst of Thy people which Thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Give therefore Thy servant an understanding heart to judge Thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this, Thy so great a people? Yun ang matalinong request ni King Solomon. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya nag-pray ng material. Ang ipinag-pray niya, bigyan siya ng kaunawaan. Dahil yung kanyang nasasakupan ay hindi biro-biro. So, ganun din tayo mga lingkod ng Diyos. Nawa, yun ang hilingin natin, bigyan tayo ng kaunawaan na kung paano ba natin i-lead ang mga kapatiran sa tamang paglilingkod. James 1:5, siyempre po, bilang tayo po'y nasa New Testament, ay ito rin po yung ating dapat ginagawa. Kung si King Solomon, bilang lingkod ng Diyos sa Lumang Tipan, yun po yung request, ito po yung advice ni James naman. James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So sa Diyos po tayo hihingi ng pagkaunawa. So tayong mga lingkod ng Diyos. Punta tayo sa mga kapatiran. Sabi ni Pablo, tingnan natin yung Titus. Iaaral ko na minsan ito eh. Pero papyawan lang natin. Ito ay kasama ko sa tinatawag pong katuruan ng House of God.
chapter 2 verse 4. Sabi po dito, then they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children. Yun yung obligasyon po ng isang mga kapatiran. Yung mga babae, may may asawa na babae. So, yun, yung chapter 2, yun po yung tinatawag na exhortation ni Paul kay Timoteo para paalalahanan kung ano yung mga obligasyon mula sa young men, old men, mga nandito na lahat no? Kaya kung babasahin mo buong chapter 2, makita natin yung mga obligasyon natin, mga kapatid. Hindi lang yung pastor na may obligasyon, lahat po tayo. Kasi tayo po ay kabahagi ng House of God, Church of God, o yung tinatawag na Temple of God. Tinatan 1 Thessalonians chapter 5. Yung obligation ng black. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Tingnan natin. Chapter 5 verse 12 hanggang 13. Sabi doon, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem the very highly in love for their work's sake, and be in peace, at peace among yourselves. So, payo po ito ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang sabi po dito ay we beseech you, brethren, to know them. Pakamalis daw natin which labor among you, yung nagpapagal po sa atin. So, siyempre po, iba ho yung kapag ang may nagpapagal po sa atin, ang aral, nag-a-advise, nagbibigay encourage. So, yun, alalahanin po natin na may binabit po siya ng Diyos. Kasi, minsan marami na pong bagay na hindi yan tutusin, marami namang opportunity na pwedeng gawin yan. Pero dahil nga sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang iglesia, marami yung pastor talagang kagaya ni Apostol Pablo na talagang nakakaranas po ng matinding discouragement kasi nga siyempre financial at kung talaga magtatakot tayo sa Diyos, hindi naman talaga tayo yayaman. Kaya pero tinan natin yung mga hindi dapat sa Diyos, yung pera-pera lang, mayayaman po talaga. Kung ilan, makita natin, ilan na sasakyan, may mga private plane, kung lalawak na mga lupain. So pag magtatapat ka sa Diyos, talagang hindi ka magiging ganun. So 1 Thessalonians 4:12, tinan natin, sabi doon 4:12, sabi ni Apostol Pablo, that you may walk honestly toward them that are without, and that you may have lack of nothing. Walk honestly, yun ang importante sa mga mananampalataya. Sa loob man, kasama man tayo o hindi, may Diyos pong nakakakita po sa atin ang ating ginagawa. Wala hong bagay na nililinig sa Diyos, mga kapatid. Lahat po ng bagay na ating ginagawa ay alam po ng Diyos. So, final pong verse natin, Ephesians chapter 3, verse 20. So, tayo magtatapos, mga kapatid. Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi po dito, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kaya lang naman tayo nakakagawa ng mga bagay na ating nagagawa ay dahil, sabi doon, according to the power that worketh in us. So yun lang po, mga kapatid, sa umaga nito, at maraming po salamat at nawa magkaroon po tayo ng commitment sa Diyos. Tayo po ipanalangin, salamat po Diyos sa umaga nito sa isa po pagkakataon na kami po ay nakaninig na yung masalita, nawa po ay ito po ay magbigay sa amin ng encouragement na lalo magpatuloy na maglingkod sa iyo. Samahan mo kami hanggang sa mga sunod pang oras, sa pangalan ni Jesus. Amen.